Di ba nagkaroon na nga ng chismis? Di ba nagkaroon na nga ng... Kaya ililipat si Zulaika Lopez from House of Representatives to Correctional. Kasi nabisto na may ganong drama si Sara Duterte. May drama sa loob mismo ng House of Representatives na gagawin. Wait lang tayo, baka gawin. Bagay, di ba? Hindi natin alam. Natopak yan. Sinaksak ka na sa leeg, buhay ka pa rin. Posible yun. Bihira nakakagawa nun. Alam niyo mga Kuchero, walang religious organization sa buong mundo ang kayang sumalba sa imahe ni Sara Duterte ngayon. Ulitin ko. Walang religious institution sa buong mundo ang kayang isalba ang imahe ni Sara Duterte ngayon. Anyway, papaingay natin sinabi ni Okta. O yung bakit ganun yung numero? Anong nangyari? Ano yung ito yung sinasabi kong medyo mahaba kasi this is around 14 minutes. Pero alam nyo mga Kuchero, ito kasi kailangan nating maintindihan from the researcher's point of view. O, kasi sila yung nag-conduct ng survey eh. So, pakinggan natin. Fourth quarter survey. Your fourth quarter survey, quite interesting the numbers. I'm looking at the numbers right now. Medyo malaki ang double digit ang binaba dun sa trust rating ni VP Sara from 59% nung third quarter, I think, to 49% in the fourth quarter. The survey was conducted November 10 to 16, di ba? Could you run us quickly through what could possibly have triggered that kind of a drop of 10 percentage points? Yeah, that's a good point, Ed and Danny, my friends. So actually, may nagbanggit na she has been having a continuous drop in numbers since last year pa. I mean, actually since 2022. After they won the elections, nasa 80 to 90% in trust and performance. Yes, sir. Sir, if you may, sir, ito, I have the graph in front of me. For Sara, from October 22, this is your graph. October 22 was 86%. By November 2024, it's now at 49%. That's that's quite that's parang nakalahati. That's from October 2022. But we're also seeing her numbers are still very strong sa Mindanao. Yes, definitely. So it's not happening in Mindanao where she's seeing the drop. Kumbaga, consistent. She's hold on to her numbers sa Mindanao. But it's in NTR and Balance Luzon mostly na yung decrease ay nakita natin. And again, this is a nationwide survey, 1,200 respondents. So plus minus 3% margin of error. And yun nga, medyo... plus minus 3 lang sila. Except for Mindanao, medyo across the board. We're seeing the decline. And you're asking kung ano yung reason? Well, what could be the reason? Several. I mean, isang hypothesis ko, and I even tell si Ronald Llamas about this, is yung mga Filipinos generally don't like yung conflict. Parang, we're kind of peace-loving. Gusto natin medyo kaya parang ganyan. Parang, focus lang sa trabaho. Focus sa mga problems natin. And isa sa mga key problems natin is inflation. I mean, even the survey showed that inflation is still one of the top concerns of the Filipinos. Pero, syempre, pag nagkakaroon ng things that happened over the past month, hindi na naman yung impeachment. Impeachment is parang end result na nangyari of the culmination of what happened or what's been going on over the past few months. Pero yung nangyari sa Congress, yung after the hearings, and yung Quadcom, and then nagkaroon ng yung mga threats. And I think yun, hindi naman siya incident na hindi nag-propagate. In fact, it's one of the most viewed news stories nung last year because it reached all over the world. And I think that has definitely affected kasi kung inabot yung mga OFWs sa mga balita, I mean, not just the OFWs, but it gets people talking, and I think yun nga, and that's one of the for me lang, it's just a hypothesis, hindi naman natin
alam for sure kung Yes, ano sir. reason, Yes, pero sa definitely. tingin ko, yan yung isa sa mga reasons kung bakit. And I think aware din naman yung side nila about declining numbers because, they're probably getting a survey din, baka may sources sila, may references sila, and it's getting more or less the same results or same situation. And maybe that's the reason kung bakit medyo parang nag-recalibrate sila ng mga talking points, ng mga strategies nila. Kasi, nag-iba nga sila ng strategy. Yung discussion. Yes, they're running for people. Pansin nyo yun, nag-iba sila ng strategy itong mga DDEBs. Itong si Rodrigo Duterte. Nag-iba siya ng strategy. Dati, dinadaan sa tapang, di ba? Tapang. Ngayon, iba na. Biglang na uli sila, balik sila sa strategy ng unity. Kakasabi lang ni Sara noong December. Wala nang forgiveness. Oo, walang forgiveness. Kakasabi lang ni Sara noong noong December eh. Oo, sabi niya. Ang Christmas season is a season for forgiveness. At sabi niya, kailangan ko lang sabihin yun eh, pero kung tatanungin, walang forgiveness. Di ba? Oo. Bait-baitan nga, Angelica. Oo, Angelica G. Bait-baitan nga. Oo, lahat ng lakad niya ngayon, nakasmile. May pag-ganun-ganun pa siya. Pag-ganun-ganun. Diyos ko, tigilan ako. Hindi ka ganyan sa totoong buhay, Sara. Wag ako, budol. Oo. Nakapag ganun-ganun pa siya buwan kumaway ganun-ganun. Pa-demure kunyari. Di ba? Demure. Oh. Pag ganyan-ganyan, confetti. Confetti! Sana? Confetti! Ayan! Confetti. Oo, ganun. Oh. Isa Japan. Tapos lalapit sa mga senior citizen, kunyari mabait. O, ganun. Oo. Okay, bulahin, oy! Okay, bulahin! Matagal na kaming nabola. Peace, and it's more about peace and unity again. So, parang binabalik nila yung discussion back into peace and unity instead of yung adversarial na conflict. nangyari past the month. Yes, Hindi sila yung nagpipish ng unity, Professor IMC yun. Yung mga Duterte, parang ganito rin eh. Hindi, hanggang ngayon, the Dutertes didn't show up at the rallies eh. And ang messaging nila is still, they're still against the government. So, ang tatanong ko lang, kung ganyan ang kanilang messaging, medyo nag-tone down nung hindi na nagtitrete na mag-assassinate at hindi na medyo tempered na yung choice of words. Oo, kaya lang kung ganyan pa rin ang posisyon nila against this administration, sa tingin nyo, it will tuloy-tuloy ang trend na yan na pababa. Yeah, I don't know Ami, if it can still get any lower. Too soon to tell. I mean, they're still holding on to some sa Mindanao, I don't think na babagsak yung numbers nila sa Mindanao, to be fair. And sa Visayas, they also have some areas na they're still holding strong sa Visayas. Not the whole of Visayas, pero some parts of Visayas, their numbers are still good. Pero sa NCR ang balance nun, I guess it's possible na pwede pang bumaba. I mean, ako, on the ground, I still see some people or talk to some people who support the Duterte, even sa NCR, the balance to some. But I think that number's been decreasing. And for the average person, hindi naman talagang, doon sa namin, political preference, it shows na maraming mga independent-minded Filipinos. And for these people who are independent-minded, sila yung parang sway nitong mga, yung mga adversarial events na nangyari ng past years. Kasi yung mga, syempre, yung mga supporter nila, they're probably solid supporters no matter what happens. Sure. Pero what about yung block of Filipinos na mga more or less independent? And, that's probably about almost half of mga Filipinos. And, if sila para mga swing voters natin, and if you lose their support, it's going to be very difficult to win a national election. Sir, yung perception nyo ng pagbaba, kasi you conducted a survey at the time na pinaka-vocal si VP Sara, di ba? Yan yung pinaka-kalaban siya that period eh. Pero, do you think siya mismo
ang isang malaking dahilan sa pagbaba ng trust rating. Pero how much of that was affected by the Quadcom investigation? Hindi lang yung Quadcom pala, pati yung sa Committee on Good Government that directly focused on her, yung paggamit niya ng confidential funds niya, yung sa Oy, talaga yun eh. OVP Multi-site saka impeachment yung yun sa din eh. Department of Education. Ano sa tingin niyo yung mas malaki ba yung weight nun? Kasi I'm asking because sabi ng Quadcom, si Congressman Abante, itutuloy pa raw ng Quadcom eh. Meron pa raw silang mga ibang kailangang linawin doon sa mga issues na yon involving the Dutertes. Actually, Annie, yeah, those are good points. And I think it's a combination of both. And pag titingnan natin yung pag-i-track natin yung since we do the survey quarterly, una nag-surface yung mga, yung mga hearings about the confidential funds and the intel funds. Sometime nung 2023, I think. And that's also the time na talagang nag-start na rin ma-affecting numbers ni Vice President because of the confidential funds. But I think at that time, she was still seeing baka mga 70 sa trust and performance niya. So, Okay. kumbaga, the confidential funds and intel funds have started to have an effect on her numbers even nung 2023. Pero yung most recent one, like yung November of last year, yun na yung mga about yung mga Quadcom hearings and about yung sinasapina nila and all these items na nangyari, which led up to yung Chief of Staff ni Vice President yung subpoenaed. And I think those events na nangyari at that time. Ano kaya nangyari doon, no? Parang, I mean, we saw a further decrease in numbers kasi at that time, pag-away si Sara, October, she was still seeing 59% trust. That's about 6 out of 10. And now it's about half. So parang nawawala siya ng 1 out of 10 Filipinos being nako-convert bigla. Or hindi mo nako-convert. Pero, na may-influence ng mga pangyayari dito na nakikita natin. So, I think it's a combination of those things, pero her numbers had already decreased even ng 2023 yung when we started talking about the Kung papansinin nyo kanina habang nagsasalita si Professor Guido, na-distract ako dun sa nangyayari sa background. Pinakita kasi nila yung nag-aaway sila Joel Chua at si Sara Duterte. Ano mga kochero, yun yung dahilan kung bakit na-turn off ang Pilipino kay Sara eh. Yun yung dahilan. Yun yung dahilan kung ba't na-turn off ang Pilipino kay Sara. She has no regard for authority. She has no respect for rules. She has no consciousness that there is a world outside her. Wala siyang konsepto na merong mundo sa labas niya. Ang importante sa kanya, siya lang. Kung anong gusto ko, yun ang gusto ko. Wala nang iba. And I think yun yung yan yung nakita ng taong bayan na na turn off talaga. Kaya bagsak, babagsak. Oo. Kaya hindi mo maisasalba sa pakyut-pakyut eh. Hindi mo na maisasalba sa pakyut. Hindi mo na maisasalba sa pag ganun-ganun, pa pitithay, oo, pa ganyan-ganyan, whatever, pa kalma-kalma. No, kasi we have already seen the real Sara Duterte. Wala na, tapos na ang boxing. Alam niyo mga kochero, ang Pilipino, judgmental whether we like it or not. Judgmental ho tayo, at kung ano yung nakita nating pangit, yun na yung tumatatak sa utak nating lahat eh. Kaya kanina habang nagsasalita si Professor Guido ng kung ano-anong tungkol sa numero, hindi rumerehistro sa utak ko kasi ino-obserbahan ko yung video kanina sa likod. Oo. Imagine mga kochero. Inaway niya yung congressmen in their own turf. It's a surprise, hindi siya kinontempt. Diyos ko. confidential funds. But now, it's actually less than 50% na 49% yung trust.
Prof, let me ask you naman I know you're a mathematician, but let me ask you now, not just about political probabilities, but as well about mathematical probabilities in the future. This month, Salamat we sa super expect, chat, of course, Warren I'm sure you saw Evangelista. yesterday's Basahin lang natin yung chinat ni Warren Evangelista. Sabi niya, even though they change strategy, from matapang to pabebe, the drastic downward trend on the survey means that people are still aware of the issue of assassination in CF. For sure. Oh, true. Thank you very much sa super chat. the images from yesterday's rally na Iglesia ni Cristo. Massive crowds in Ayun na, ayun Ataluneta sila. and in certain parts of the country. And then there are other rallies slated for this month. Mag-rally ata yung mga pro-impeachment naman. January 30, no, Ami? January 31. Yes. January 31. Yeah. January 31. So you will have these rallies, maybe different sizes of crowds, maybe different temperatures of crowds, or different tempers as well. I'm wondering, gaano ba kalaki kaya ang impact ng mga rally na ito dun sa Wait lang. Papansinin ko lang to isang comment na to kasi ito yung mga tipo ng comment na nakakabobo eh. O, ito yung masyadong simplistic mag-isip. Tingnan nyo, nakinabang ka sa 5 years na license, magrereklamo ka pa ba? Pag walang huli, 10 years, lugi ka pa ba? Sige, magkano lang ang ID na lisensya? Magkano lang? Magkano lang binabayaran sa LTO pag nagre-renew ng ID? 500, 600 pesos, 1,000 at most? Ikumpara mo yan sa ninanakaw ng tong mga hayop na Duterte na to. And tell me kung dapat bang comparison yun of your support to a certain politician. Yung mga ganyang kabobohan, mga kotsero, hindi dapat tinotolerate yan eh. Sasabihin mo sa amin dito sa channel na meron ng 5 years na license 10 years kapag hindi ka nagka-violation. Ano ngayon? Magkano lang ang risk? Magkano lang ang palit lisensya? Magkano lang renew ng lisensya? 500? Bilyong piso ng confidential funds ang ninakaw ng Sara Duterte. Bilyong piso. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin sila ng confidential funds. Hanggang ngayon, trilyong piso ang hindi ma-account under Rodrigo Duterte. Ikukumpara mo sa isang pirasong plastic ng lisensya? That's stupidity. public perception. I'm talking, of course, the possibility of bandwagon effect. Alam mo yun, pag mukhang marami ang supporter ng isang tao, dumadami tuloy lalo ang supporter. Yung ganun ba? Is that something that we could see after the end of this month? Or when you do your first quarter surveys after the first quarter? Is this something that could affect yung numbers? What? I can see it. Definitely. And yung Filipinos, I mean, we tend to have that bandwagon effect. And even sa pag kumakain tayo sa mga restaurants, naririnig ko minsan, ay, huwag tayo kumain dyan, walang tao eh. So, gusto nila kumain sa mga Maraming tao. yung mga Kailan puno na makikipagsiksikan sila? restaurant, pipila pa. Makikisiksik pa, makikipila. Kahit may waiting list, kahit okay, pang 5 kayo sa table, tsatsagain kesa doon sa ibang restaurant na wala masyadong kumakain. Because, siguro yung perception is, ay siguro masarap yan, kaya marami kumakain. Or there's also survival instinct. It's It's also survival instinct. yes. Survival instinct. Pero does it work for religious groups? Kasi kahit yung sa Davao, hindi nga sumama yung yung Kingdom of Jesus Christ Magkakaibang grupo yan if you're going to have a show of force na religious group, hindi sasama dyan yung iba. And ang pinakamalaki pa rin namang grupo dito sa Pilipinas, although there's no such thing as a Catholic vote nga, yung Roman Catholic pa rin. Diba? Meron bang impact yan? Meron bang ganong bandwagon effect? Well, sa political preference, minsan may mga ganyang parang bandwagon effect.
And I'm not saying na it's going to come into play here necessarily. Sabi ko lang in general, I subscribe na meron yung bandwagon effect. Sometimes Filipinos will, we know that about 20% of Filipinos choose their candidate on the day of the election. So dito, Yes. andyan yung bandwagon effect. Parang titingin siya sa nanay niya or sa katabi niya. Sino ba boboto mo? Ito na lang boboto mo. I mean, not for all candidates, pero for some candidates. So, bandwagon effect is real. Now, the question is, magkakaroon ba ng bandwagon effect dito sa, because of the rally? From history, we know that this religious group has traditionally opposed yung mga impeachment. I mean, even at the time of ERAP. Yeah, they had a large rally so, ng ERAP, pro-ERAP. I remember that as well. Yes, Sa Na-impeach pa rin si Erap. Yeah, so, Na-impeach pa rin si Erap. yes, hindi nag-come into play yung bandwagon effect. By the way, nung na-mention nila yun, napahanap tuloy ako kanina. Yung kay Erap. Kasi, saan na yun? Dinownload ko. Nakita ko to, may nag-send sa akin ito kanina eh. Then na-mention nila, so papakita ko na rin sa inyo. Noong 2000 pala, nagkaroon na rin ng rally ang INC in support of ERAP. A million rally for ERAP. Oh. A million, mga ganun din. So, mga 1.5 million ngayon. So, more or less the same number, no? Noong 2000, November 12, 2000, no? Saan na yun? November 12, 2000. Oh. Yan. Ayan, no? Rizal Park din. 1.2 million. Iglesia rin daw to, sabi. Peace and unity din. Peace and unity rin. Wait, part 2? Peace and unity rin, eh, no? Ayan, peace and unity. Sabi. Hindi, El Shaddai and Iglesia ni Cristo. Halo pa pala. Oo, ayan, no? The crowd is the message at the third day, National Day of Prayer and Fasting at the Luneta Saturday, led by President Estrada and attended by members of interfaith groups led by El Shaddai and Iglesia ni Cristo. Ayun. Oo. So, yun nga ang nangyari. Yun nga yung ganap. Oo. So, nagkaroon ng ganito noong 2000. Nagkaroon ng ganito noong 2000. Tapos, nangyari. Wala, na-impeach pa rin si Erap. Oo. Na-impeach pa rin si Erap. Na-impeach siya sa House. Oo, hindi siya umabot sa Senate. Kasi after nung impeachment sa House, nag-resign si Erap. Nag-resign siya. So hindi siya umabot sa Senate. Kaya nakatakbo pa rin siya as a mayor ng San Juan. Naalala, buti na mention nila kasi I completely forgot about it. So, it depends rin gaano kalakas yung boses ng kunyari ng crowd who are, gunning for impeachment. So, yun nga, and siguro, the rally, the upcoming, we will get a sense of, how strong that rally is. Kasi, kunyari, yung parang rally of support for the Duterte na nangyari kaya sa EDSA, I mean, we didn't see a lot of people there sa EDSA shrine. So it reflects din naman sa numbers that their base of support in NCR, for example, has declined significantly. But yun nga, yung bandwagon effect, we'll see it din. I mean, may bandwagon effect, but we'll see which one's the bigger bandwagon, kumbaga. So it depends rin or kung paano sila. Yeah, I mean, and in this day and age, medyo na rin mga Filipinos, they tend to, I mean, they see social media, they tend to think more for themselves now compared to in the past.
Ayun. Yun. Sa Manila daw siya nag-mayor. Oo, sa Manila. So round 2 na pala to. Round 2 na pala tong ano sa INC. Pero nung una kailangan pa nila ng backing ng ano ng tawag dito. El Shaddai para dumami ng ganong karami. But again, yun na yun. It is history. Pero it seems mga kotsero, malabo kahit pa magkaroon ng ganyang drama, kahit pa magkaroon ng ganyang mahirap na yung momentum kasi ang momentum mo ngayon is pababa. Yun nga iniiwasan mo actually kapag ikaw ay let's say you're one of the most popular politicians or celebrities, etc., etc. Ang trabaho mo is to keep the momentum going. Ituloy-tuloy mo yung momentum na okay ka. Kasi when gravity pulls you down, pag unti-unti ka na bumababa, mahirap pigilan yun. Mahirap kalaban ng gravity At ngayon, hinihila na si Sarah ng gravity. At yung gravity na yun, siya rin ang may kasalanan kung bakit may ganun. Kung bakit siya nahihila pababa. Siya rin ang may kasalanan. Siya rin ang may... Yan, yung babaeng yan. Oh, yan. Siya rin ang may kasalanan. Kung bakit nahihila siyang pababa. Oh, alay ko lang yan dyan kasi gusto kong makita niyo yung background na sinasabi ko na parang inaaway niya si Joel Chua. Oh. Yun. Ang hirap pa naman sa Pilipino, mga kotsero, pag nawalan ng tiwala, wala na. Ang hirap ibalik. Ligaw to the max ka pag nawalan ng tiwala sa iyo Pilipino. Oo. Ligaw to the max ka talaga. Wala kang magagawa And I think between this year hanggang 2028, grabe si Sara dun, no? Ginanon si Dan Fernandez. No? Kita niyo. Between now and between 2025 now and 2028, 3 years na lang. 3 years na lang Ang hirap. Lalo may mga ganito, yung mga ganyan. Yung mga ganyang eksena. Yan, mga ganyang eksena, yan. Nagtataray ka sa kung saan-saan. Yung pagmumura mo yung rant mo doon sa live stream mo. Di ba? Wala documented na yan. Forever nang nandiyan yan Wala ka na magagawa dyan. Yung tungkol dun sa yung interview niya na papahukay na si Apolacay, di ba? So, I mean, andyan na yan. Documented na yan. Wala ka na magagawa dyan Wala ka na magagawa dyan. At uulit-ulitin yan. Replay ng replay hanggang tumatak sa utak ng sambayan ng Pilipino yan. Hindi tatantanan. Alam nyo, it's forever. Merong forever. Social media is forever. Let's say ako yung lahat ng videos ko related ko dyan, i-take down ko. Hindi lang naman ako yung nag-upload. Millions of people have uploaded it. Millions of people has viewed it. Ayun nga, di ba, 07? Yung pananapak ng sheriff, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Kailan pa yun? Oh. Mahirapan siyang bumawi. Nakatatak ngayon sa isip ng mga tao yung pagiging, brat. Oh, yung pratinela niya. Nakatatak sa isip ng tao ngayon yan. And I don't think 3 years would be enough. I don't think 3 years will be enough to redeem herself.
doon sa kabalbalang naganap na yun. Unless, gagayahin niya yung ginawa ni Donald Trump. Assassinate me drama. Although yung kay Donald Trump, totoong inassassinate siya. Oo. Pero itong kay Sarah, malabong. Hindi, walang mga assassinate sa kanya eh, unless siya mismo mag-utos eh. O kunyari, assassinate nyo ako Di ba? Ganun eh. Ganun eh. Kasi si Donald Trump, mga kodyero, he won the elections because of that. Yung assassination. Yun talaga yung of course nandiyan na yung issue ng sawang-sawa na sa Democrat policies ang Amerika, etc. Nandoon na yun. Wag natin kalimutan yun. Pero yung talagang turning point ng kandidatura niya, yun. Yung assassination. Yung tinamaan siya sa tenga. Ng bala. Oh, yun yung nag-turn around ng kandidatura ni Donald Trump. As in, doon na yun, doon na bumulusok yung, campaign niya eh. Tingin nyo, gagawin ni Sarah yun? Assassinate me drama? Kunyari, papatayin siya para lang manalo sa election. Hindi ako magtataka kung gagawin niya yun. Di ba nagkaroon na nga ng chismis? Di ba nagkaroon na nga kaya ililipat si Zulaika Lopez from House of Representatives to Correctional? Kasi nabisto na may ganong drama si Sara Duterte, assassinate me drama, sa loob mismo ng House of Representatives na gagawin. So, wait lang tayo, man from Manila. Wait lang tayo, baka gawin. Bagay, di ba? Hindi natin alam. Natopak yan. Di ba? Hindi natin alam. So, yun. Dapat magpa-asinta din siya sa tenga. Gorgor nga, di ba? Hanggang ngayon, gorgor daw. Ginorgor nila ako, di sila nagtagumpay. Look, sinaksak ka na sa leeg, buhay ka pa rin. Posible yun. Bihira, nakakagawa nun. So, yun. So, I don't know how she's going to turn this around. And I don't think, alam nyo mga kodyero, walang religious organization sa buong mundo ang kayang sumalba sa imahe ni Sara Duterte ngayon. Ulitin ko. Walang religious institution sa buong mundo ang kayang isalba ang imahe ni Sara Duterte ngayon. Satanismo siguro pwede. Di ba siya presidente ng impyerno? O baka satanismo pwede. Oo. But anyway. Ayun na nga. So yun mga kodyero. Tingnan natin how things will move forward. Malay natin, di ba? Malay naman natin maging okay yung kanyang candidacy. We don't know. Or bigla niya ma-turn around yung kanyang imahe, we don't know. Kaso nga lang, for now, parang hindi mangyayari yun. Di ba, Omega Sparrow? Magpa-asinta siya sa tenga. Okay, sa taba niya. O, pati ako tinamaan. Nung sinabi yung taba. Ay, Ay. Sa dami ng security niya, kahit lamok di siya madadapuan, yung pa kayang gurgurin siya. Correct. Imagine, nalusutan ka,